Masayang araw mga bata! Ako si Ginang Magdalena B. Padrigano, ang inyong makakasama sa patuloy na pagtuklas ng bagong kaalaman at kabutihang asal sa ating asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa ikalimang baitang. Bago tayong magsimula, narito ang mga mahalagang paalala para sa pagkakaroon ng maayos na talakayan. Una, isulat sa comment box ang sumusunod: ang salitang present, ang inyong buong pangalan, at ang pangalan ng inyong paaralan upang malaman namin kung sino-sino ang mga nanonood ngayon. Pangalawa, ihanda ang inyong self-learning module, ballpen at papel na gagamitin nyo sa pagsagot sa ating mga gawain. Pangatlo, makinig ng mabuti at sumali sa lahat ng talakayan. Pang-apat, maging magalang at maingat sa pagsagot sa comment box. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, pakiclick nga ang love reaction button. Ayan, mukhang handang-handa na nga ang lahat. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang makapag-attendance. Gayahin lamang ang nakikita nyo sa inyong screen. Ang ating pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto ay nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Una, pagiging mapanagutan. Pangalawa, pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikisa sa mga programang pangkapaligiran. Ngayong araw ay nasa aralin 5 na tayo na may pamagat na magiging responsableng tagapangalaga ako ng kalikasan. Mga bata, kayo ba ay responsableng tagapangalaga ng kalikasan? Upang masagot yan, ating sagutan ang subukin natin. Narito ang panuto. Basahin ang pangungusap sa ibaba upang mabuo ang mga ginulong salita. Unang bilang. Ito ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Pwede nang i-comment ang inyong sagot.
Magaling! Ang tamang sagot ay climate change. Pangalawang bilang. Ito ay ang sukat ng kasidhian ng kainitan o kalamigan ng isang bagay, katulad ng mula sa katawan ng isang tao at sa lagay ng panahon. Sagot ng mahusay! Ang tamang sagot ay temperatura. Pangatlong bilang. Tumutukoy sa paggamit muli sa ibang paraan ng mga bagay na itinuturing ng basura. Correct! Ang tamang sagot ay recycle. Pang-apat na bilang. Maaaring tumukoy sa paghahalaman o paghahardin, pagsasaka o agrikultura. Sumagot na sa comment box. Tumpak! Ang tamang sagot ay pagtatanim. Panglimang bilang. Labis na pag-apaw ng tubig o isang paglawak ng tubig na natatakpan ang lupa at isang delubyo. Sanhi nito ang ulang rumaragasa o bumubugso. Ano kaya ito? Comment na! Tama! Ang tamang sagot ay baha. Magaling mga bata, dahil dyan, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon mga bata, gamit ang inyong comment box o sagutang papel at panulat, i-click ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin ng kaligtasan at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang. Paglikas kung mataas na ang lebel ng tubig sa ilog o sapa, masayang mukha o malungkot na mukha. Tumpak! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang. Magpumilit na makapasok sa mga gusaling malaki na ang pinsala habang ito ay nasusunog. Masayang mukha o malungkot na mukha. Mahusay! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlong bilang. Magtago sa ilalim ng mesa o matibay na bagay kapag lumilindol. Masayang mukha o malungkot na mukha. Tama! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-apat na bilang. Mamasyal sa isang lugar habang bumabagyo. Masayang mukha o malungkot na mukha. Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Panglimang bilang. Maging alerto sa mga inaanunsyang balita patungkol sa pagbuga ng usok ng bulkan. Masayang mukha o malungkot na mukha. Tama! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ngayon mga bata, suriin na ang mga larawan. Ano kaya ang pinapakita ng mga ito?
Tumpak, ito ay nagpapakita ng responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Ngayon, kayo ba ay may magagawa upang pangalagaan ang ating kapaligiran? Bago niyo sagutin yan, sabayan niyo akong basahin ang isang talumpati na pinamagatang Pangalagaan ang Kapaligiran na isinulat ni Jane D. Laho. Pangalagaan ang Kapaligiran ni Jane B. Laho. Bilang isang nilalang, ano ang maitutulong o magagawa mo para pangalagaan ang kapaligiran at ang ating kalikasan? Nasaksihan naman natin sa mga nakalipas na buwan na nagdaan, napakaraming sakuna ang naganap dito sa ating bansa. Mga malalakas na bagyong sumira sa mga kabuhayan, ari-arian at mga buhay na nawala. Sino-sino ba ang dapat nasisihin? May kinalaman ba ang mga tao sa mga gawain ito? Ang DENR o Department of Environment and Natural Resources ay isang ahensya ng pamahalaan na itinalaga upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Sila rin ang nagbabantay at nangangalaga sa mga kagubatan. Ngunit, bakit napakaraming puno ang naputol at inanod mula sa mga kabundukan na naging sanhi ng pagguho ng mga kalupaan? Sana man lang, sa kabila ng walang habas na pagputol ng mga puno, ay may nakalaan din na mga punong itatanim upang ito'y may kapalit. Dapat na tayong pumilos bago pa man mahuli ang lahat. Kalikasan, biyaya ng ating poong dinadasalan, marapat lamang na ating ingatan at alagaan. Ngayon, ating sagutan ang mga tanong ukol sa talumpating ating binasa. At narito ang panuto. Sagutin ang mga tanong, piliin ang letra ng tamang sagot. Unang tanong. Ano ang ipinahihiwatig ng may akda sa talumpating binasa? A. Dapat maging responsable sa pangangalaga sa kapaligiran. B. Dapat maging responsable sa pangangalaga sa mga alagang hayop. C. Dapat maging responsable sa pag-aaral. Sagot na. Correct. Ang sagot ay letter A. Pangalawang tanong. Bakit kailangang magtanim ng mga puno kapag pinutol ito? A. Para maraming maputol ang mga magtotroso. B. Para maraming magawang uling. C. Para maiwasan ang maraming sakuna gaya ng baha at pagguho ng lupa. Tama, ang sagot ay letter C. Pangatlong tanong. Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangalaga sa kapaligiran? A. Department of Agrarian Reform o DAR. B. Department of Environment and Natural Resources o DENR. C. Department of Agriculture o DA. Magaling, ang sagot ay letter B. Pang-apat na tanong. Paano ka makakatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran bilang isang mag-aaral? A. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno at halaman. B. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. C. Lahat ng nabanggit. Mahusay, ang sagot ay letter C. Panglimang tanong.
Sa inyong palagay, ano ang maaaring mangyari sa ating kapaligiran kung walang taong nagmamalasakit na mag-alaga at mag-iingat? A. Maraming sakuna ang magaganap at mawawala ng ari-arian sa buhay. B. Maging maaliwalas ang kapaligiran. C. Progresibo ang mga mamamayan. Tumpak, ang sagot ay letter A. Great job mga bata! Dahil dyan, tayo ay magpatuloy sa ating gawain. Ngayon mga bata, gamit ang inyong mga sagutang papel at panulat, iguhit ang puno kung nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran at basurahan kung hindi. Sa comment box, pwedeng i-comment ang salitang puno at basurahan. Unang bilang. Namimitas ng mga bulaklak na nakita sa parke, puno o basurahan? Tama, ang sagot ay basurahan. Pangalawang bilang. Hinihiwalay ang mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok, puno o basurahan? Correct kayo dyan mga bata, ang sagot ay puno. Pangatlong bilang. Nililinis ang mga baradong kanal at estero, puno o basurahan? Magaling, ang sagot ay puno. Pang-apat na bilang. Hindi nakikiisa sa mga programang pangkalikasan sa mga barangay, puno o basurahan? Mahusay, ang sagot ay basurahan. Panglimang bilang. Nagtatanim ng mga gulay sa bakanteng lote na di napakikinabangan, puno o basurahan? Tumpak, ang sagot ay puno. Awesome job mga bata! Dahil dyan, bigyan ng 5 palakpak ang inyong sarili at sabihin ang galing-galing. Mga bata, laging isaisip na ang bawat tao ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat at kailangan niyang gawin at isakatuparan. Isa sa mga responsibilidad na ito ay ang pangangalaga ng kapaligiran. Bilang mamamayang Pilipino sa ating nakasalalay, ang ikagaganda o ikasisira ng ating bayan. Kapag hindi tayo nagmalasakit sa kapaligiran natin, tayo rin ang magdurusa sa bandang huli. Kaya dapat nating pakatandaan na kung gagawin natin ang ating responsibilidad bilang mga mamamayang Pilipino, tiyak na gaganda ang ating bansang Pilipinas. Excellent job mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa ating pagtataya. Para sa ating pagtataya, sagutan ng check kung dapat mong gawin at X kung hindi. Unang bilang. Tinatapon sa tamang basurahan ang basura. Check o X? Correct! Ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang. Nagtatapon ng basura sa ilog at dagat. Check o X?
Magaling! Ang tamang sagot ay X. Pangatlong bilang. Nagwawalis sa bakuran. Check o X? Tama! Ang tamang sagot ay check. Pang-apat na bilang. Hinihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Check o X? Mahusay! Ang tamang sagot ay check. Panglimang bilang. Tinatakpan ang basurahan para hindi ito mangamoy at maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Check o X? Tama! Ang sagot ay check. Congratulations mga bata! Naway marami kayong kaalaman na natutunan sa araw na ito. Para sa inyong takdang aralin, gawin ang pahina 11 sa inyong module. Nais ko rin pong pasalamatan ang Google Slides, Google Images at ang Ugaling Pilipino sa makabagong panahon Baitang 5. Dito nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito na nag-iiwan ng katagang, ang batang Valenzuelano ay responsableng tagapangalaga ng kalikasan para sa ikauunlad ng bayan. Muli, ako si Teacher Magda, ang inyong FB Live Streaming Teacher sa araw na ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!